Diyos, sa mga nalang sa lahat, kami po ilubos ng pupulit na pasalamat, dahil tunay nga po, Panginoon, kayo po aming kinikilalang Diyos, na dakila, at sa lahat, Diyos na magmamahal at hindi nagbabago magpakailanman. Salamat, Lord God, sa lahat ng magagandang ginawin po sa aming buhay. Tuwang dalangin, sa tayong Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen! Amen! Sige po, magbatyan muna ang bawat isa, at inyong silang itiin sa pamagitan ng inyong mga mata at ng inyong labi. Sige po, batiin nyo. Ngitian nyo po ang inyong mga katabi. Yung ngiting nakakangiti. Okay. Handa na po ba tayong makinig? Ng mensahe ng ating Diyos sa nais niya iparating sa atin sa umagang ito. Ngayon, ang mensahe ng ating pag-aaralan sa umagang ito po ay tungkol sa isang salita. Salitang wala. Ito po, tungkol po ito sa isang salita, salitang wala. Halimbawa, wala akong pera. No? Wala akong pangbayad sa kuryente. Wala akong pambayad sa tubig. Wala akong dalang candy. Kasi nangingi si Pastor Areti na candy, sabi ni Baby, wala. Kaya naalala ko yung walang candy. Ano po? Ano pa? Walang pambayad sa matrikula. Walang pambili ng bigas. Walang pambili ng gamot. Walang asawa. Walang ano pa? Walang lupa at bahay. Naniniwala po ako, lahat po tayo ay dumaranas ng ganyang sitwasyon. Ang mawalan. Amen po ba? O, sino po sa inyo rito hindi na nakakaranas ng mawalan? Taas po kamay. Sino dito? Lahat po tayo ay nakakaranas ng mawalan, di ba? Lahat po tayo. Ang sino mang hindi nakakaranas ng mawalan, yung pantay na ang paa. Eh po ba? Kaya lahat po tayo ay nakakaranas ng kawalan. No? Ayun. Sa ating pag-aaralan, dito po natin malalaman kung ano ang mga bagay na dapat po natin gawin upang hindi po natin maranasan ang mawalan. Ngayon, bago po ibigay sa inyo ang ating teksto, kasi ako ang gumagawa po sa akin ng PowerPoint, si Ate Cathy. Nung bigay ko sa kanya yung aking PowerPoint, ang sabi niya sa akin, ano ang title nito, tatay? Sabi ko, wala. Anong wala? Sabi sa akin. Kasi wala pa ko hihipon nga kung ano nga ang magiging title ko, kasi nga, ang nasa isip ko ay, ang pamagat ay wala. Ngayon, kaninang umaga, nung ako pinagbubulay-bulayan ko ang mensahe ng ating Panginoon na binais niya bigay sa atin sa umagang ito, doon ko nakita ang katagang nagmula sa wala. Kaya nagkaroon ngayon, nahabol ako kay Ate Cathy at may pamagat na tayo. Ano pamagat? Nagmula sa wala. Takbo agad siya. Kaya nilagay niya agad, nagmula sa wala. Pero sa totoo lang sa akin lang, wala. Baka wala kayong maintindihan. Tayo wala po kung may lagay title. Kaya tanong niya sa akin, ano ang pamagat nito? Wala. Sabi ko sa kanya. Ngayon lang nilagay yan. Ngayon lang, palagay ko. Kakasabi ko lang kayo na doon. Nakita ko siya. Yan po ang title natin. Nagmula sa wala. Ngayon, ang ating text po ay makita po natin sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Yan to. Sige po, bago po tayo ay dumako sa nagtuluyan sa ating pag-aaralan, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Sige po, manatili lang tayo nakaupo. Sige po. O dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, kami po yung nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataon na ibigay niyo po sa amin sa umagang ito. Salamat, Lord God, dahil tunay nga po, Panginoon, kami po, Panginoon, ay po dinako sa lugar na ito upang patuloy ka namin purihin, sambahin, at pakinggan ay yung banal salita na nais po parating sa amin pong kaligitnaan. Kaya, Lord God, sa mga oras ito, bilang inyong pong abalingkod, dalangin ko po, Lord God, na po yung samahan, kayo po ang manguna sa akin, ilagay niyo po sa akin bibig ang mga katangan dapat ko po sabihin, upang lahat na sasabihin ay naayon lamang sa katuruan na mensahe na nais po ipating sa amin pong kaligtaan. Kaya Lord, sa iyo ko po pagkakatiwala, Lord God, ang aking pagpapahayag, na hindi po mensahe at tinakin niyo pong ganap na katagumpayan. In Jesus' name, Amen. Yan, buksan po natin, Genesis chapter 1. Ganito ba pagkasabi, Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Ganito ba pagkasabi, nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay walang
wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa laliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Ngayon, nais ko mabigyan sa inyo ng kahulugan ang ibig sabihin ng salitaan ng wala. Ito po, wala. Ito po. Ang ibig sabihin po ng wala ay, ito po ay tumutukoy sa kawalang bagay, tao, o pangyayari. Hindi pag-iiral, hindi pagtataglay ng ano paman. Ang salitang wala po ay ginagamit upang ipakita ang isang bagay na hindi makikita o walang laman. Ang pakaniwang kabaliktaran po ng wala ay meron o mayroon. Ang wala po ay nagpapahiwatig ng kawalan, habang ang meron po ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng bagay. Po. Sa Biblia po, ang konsepto po ng salitang wala ay parehong may kapangyarihan, kapahayagan. Ngayon po, meron po 5 prinsipyo ang salitang wala. Iisa-isa po natin pag-aaralan ito, ang limang prinsipyo ng salitang wala. Ito po ang una. Ang unang prinsipyo ng salitang wala ay kapahayagan o revelation. Unang binanggit po ang salitang wala sa Genesis chapter 1, verse 1. So, unang binanggit po yan, yung salitang wala. Ang sabi sa Genesis chapter 1, verse 1, nang simulang nagkain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay walang laman. Ngayon, ayon po sa Biblia, bago po nilikha ng Diyos ang sandaigdigan, ang lupa po ay walang hugis o anyo. At ito'y nababalutan ng dilim at wala kahit anumang bagay. Subalit, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang sandaigdigan ay nalika at naging maganda sa paningin ng Diyos. Yan po. Ngayon, makita po natin yan sa Genesis chapter 1 hanggang 31. Tayo po ay magbabasa muna ngayon ng Bible kasi baka marami sa inyo hindi na nakakapagbasa ng Biblia. Amen? At nalilimutan na kung paano nilikha ng Diyos ang sandaigdigan at ang sangkatauhan. Ngayon, tayo po. Sige po, buksan niyo po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31. Yan. Sige po. Subaybayan niyo po ang pagkabasa ko. Subaybayan niyo para malaman natin kung paano nilikha ng Diyos ang sandaigdigan na nagmumula sa wala. Yan. Unahin po natin ang verse 1. Nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umihip ng malakas ang hangin sa ibabaw ng tubig. Ngayon, ayon po sa Biblia, bago po nilikha ng Diyos ang sandaigdigan, ang lupa ay walang hugis o walang anyo. At ito'y nababalutan ng dilim at wala kahit anumang bagay. Subalit, sa pamamagitan po ng makapangyarihang salita ng Diyos, ang sandaigdigan ay nalikha at naging maganda sa paningin ng ating Diyos. Sa Genesis chapter 4, verse 1, sabi po dito, punta tayo sa verse 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Ito po ang sabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at magkaroon nga, nasiyan ang Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang unang araw. Verse 6. Nakataro po sa verse 6. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, magkaroon. Sabi dito, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay at nangyari nga ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Verse 9, sinabi ng Diyos, magsasama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang ulap at nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsasama-samang tubig. Nasiyan siya nang ito ay mamasdan. Verse 11. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa
ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, ng uri tumutubong halaman na nagkakabihi at mga punong namumunga. At nangyari ito, tumumunga sa lupa ang mga ganyang halaman, na siya na ito'y magmasdan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ikatlong araw. Verse 14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang magbukod ang araw sa gabi at magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay ng liwanag sa maghapon. At ang buwan upang tumanglaw kung gabi, nilikha nga niya ang mga bituin. Iniligay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbubukod ang liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos na ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, yun ang ika-4 na araw. Verse 20, sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Ganyan din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos na ito ay mamasdan. Pinagpalan niya ang lahat ng ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos na ito'y mamasdan. Pinagpalan niya ang lahat ng ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan at ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang buong daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-5 araw. Verse 24, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, may ilap, malaki at maliit, at gayon na ang nangyari. Ginawa niya ang lahat ng ito at nasensya ng ito ay kanyang mamasdan. Verse 26, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang babae at isang lalaki. At sila'y pinagpaalan niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala dito. Binibigyan kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabini at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng ibon at ito nga ay nangyari. Verse 31. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ika-6 na araw. Nakita po natin dito, sa ating mga nabasa, ang sandaigdigan po ay nagmula sa wala. Amen? Nagmula po sa wala. Subalit, sa pamagitan po ng makapangyarihang salita ng Diyos, ang buong sandaigdigan po ay nalikha. Nakita po natin kung gaano kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Nakita po natin yan. Kaya, tanging ang Diyos lamang po ang makagawa ng lahat ng bagay na nagmula sa wala. Tama po ba yun? Ang Diyos lamang po ang makagawa ng lahat ng bagay na nagmumula sa wala. Na po? Yan po ay sa pamagitan ng makapangyarihan salita ng Diyos. Tandaan po natin, sa lahat po ng nilikha ng Diyos mula sa wala, ang tao po ang pinaka-espesyal sa lahat niyang nilikha. Naniwala po ba kayo doon?
No? Mula sa wala, ang tao po ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Bakit po? Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos na ano? Kawangis niya o kaya kalarawan niya. Amen? Di po ba nakita po natin kung gaano tayo ka-espesyal sa paningin ng Diyos. Amen? Yun, paano po tayo nilikha ng Diyos? Ito po, Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hininga sa ilong, at nagkaroon ng buhay. O, kanino galing po ang ating buhay? Kanino galing ang ating buhay? Sa ating Diyos. Saan ang galing kanino galing ating hininga? Sa ating Diyos. Ngayon, amuyin nyo ang hininga ng inyong katabi. Baka hindi na galing sa Diyos yan. Joke lang. Joke lang, o? Yan. Ngayon, noong una, masaya ang buhay ng mga naunang tao. Nandahil saan? Sa magagandang likha ng Diyos. Subalit hindi po nagtagal. Ang maraming mga gandang bagay na nilikha ng Diyos ay nawala. Nandahil saan? Nandahil sa kasalanang ginawa ng unang tao. Subalit nangako po ang Diyos na kanyang muling ibabalik ang lahat ng mga magagandang bagay doon lamang sa sinumang kumilala sa ating Panginoon, sa sinumang nakipag-isa sa Kanya. Sino po dito ang nakipag-isa na sa ating Diyos? Taas mo kamay. Taas sa kamay. Tingnan ko lang kung sino. Kasi baka iba, hindi totoong nakipag-isa na eh. Yan. Ito, marami-rami. Basahin po natin ang 2 Corinthians 5:17. Tingnan po natin. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Malinaw po dyan. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. No? Kabilang po sa ating pagkatao, lagi po tayo ay nawawalan. Amen? Ngayon, bago na tayo, kaya hindi na tayo dapat mawalan. Amen? Ngayon, sino sa inyo ang totoong nakipag-isa na kay Kristo? Lahat po tayo, amen? Lahat po tayo ay totoong nakipag-isa na kay Kristo. Ngayon, kung tayo po ay totoong nakipag-isa kay Kristo, dapat tayo po ay nananatili sa Kanya. Amen? At kung po ay mananatili sa ating Panginoon Jesus, siya rin po ay mananatili sa atin. Tama po ba yun? Yun. Kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoon Jesus, hindi tayo mawawalan. Ayan po ba? Bakos magiging mabunga ang ating buhay. Magiging fruitful tayo. Amen? Fruitful. Mabunga ang buhay po natin. Ano po sabi sa John chapter 15, verse 4 and 5? Ang sabi po dito, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ngayon, hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatili na nakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Malinaw po? Hindi tayo makapamunga kung tayo po ay hindi mananatili sa ating Panginoon. Ngayon, verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ayan, kita po natin. Sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ito ngayon, ang tanong, bakit nais ng ating Panginoon na tayo po ay manatili sa Kanya? Bakit po? Nais ng ating Panginoon. Nais po ng ating Panginoon na tayo manatili sa Kanya upang tayo ay mamunga ng sagana. Amen? Yung, kung tayo po ay namunga ng sagana, hindi tayo mawawalan. Tama po ba yun? Hindi po tayo mawawalan. At ang isang dahilan kung bakit kailangan nating manatili sa ating Panginoon Kristo upang kung anuman ang hingin natin sa Kanya, ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Tama ba yun? Ngayon, basahin po natin John chapter 15 verse 7. Ang sabi dito ng ating Panginoon Kristo, kung mananatili kayo sa akin, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Napakalinaw po ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Ito isang napakagandang pangako. Ang sabi po rito, hingin ninyo ang inyong maibigan
at ito ay ipagkakaloob sa inyo. Ngayon, ano ang dapat nating sa ating Panginoon? Ano po ang dapat nating sa ating Panginoon? Ngayon, ang dapat po nating sa ating Panginoon, gawin niyang maging masagana ang ating buhay. Amen? Lord, gawin niyo po masagana ang aking buhay. Ngayon, kapag naging masagana ang ating buhay, sigurado, hindi na tayo masyado mangangailangan. Amen? Ang Diyos na, ang ating Panginoon siya magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Ngayon, Romans chapter 8, verse 32. Tingnan po natin. Romans chapter 8, verse 32. Dito sinasabi, ni Apostol Pablo sa Romans 8:32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi niya rin ba ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak. Ngayon, tayo po ay nireguluhan ng Diyos ng maraming bagay. Biyaya, pag-ibig, kagalakan, kaligtasan, at isang mana sa kalangitan. Ngunit ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa atin ay ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Ngayon, kung naipagkaloob ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa atin, magagawa rin niyang ipagkaloob sa atin ang lahat ng ating pangangailangan, higit pa sa ating inaasahan. Ayan po ba? Ngayon, ang dapat natin gawin ay manatili sa ating Panginoong Jesus araw-araw. Huwag po tayong bibitaw sa Kanya. Amen? Bakit? Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Halina po yan. Ito po, ang pangalawa. Ang pangalawang prinsipyo po ng salitang wala ay ang panalangin. Yan, napakalaga ng panalangin. Amen? Sino po ito nanalangin minsan lamang sa isang araw? Sino ito nanalangin araw-araw? Yan. Sino rito ang madalas manalangin? Kumukonti. Yan, okay lang. As ang mahalaga, tayo po ay nanalangin. Amen? Kung ang mga hindi mananampalataya, nanalangin nga eh. Amen? Marunong sila manalangin. Ako, nung hindi pa ako mananampalataya, husik manalangin, lalo pag sa sugalan, gusto ko kasi mananalo. Lord, panalunin mo ako, ote mo. Kaya lahat ng tao nanalangin. Tayo pa kaya, mga anak ng Diyos. Amen? Dahil tayo po ay tinuturuan ng Diyos na manalangin kayo tulad ng ganito. Di ba? Pumasok kayo sa kasilid, manalangin kayo sa inyong pinto. At manalangin sa inyong amang hindi nakita. At siyang bahala magbigay sa inyo ng gantimpala. Amen? Tinuturuan tayo manalangin ng Diyos. Isipin po natin, bago mayroong Kristiyano, hindi marunong manalangin. Kailangan po, sabi ko nga, noong una, nung tinuturuan po sa panalangin, kailangan maging hininga natin ang panalangin. Amen? Kailangan maging hininga natin. Yun. Itong babasahin po nito, ito ba isang istorya na kung saan si Asa po ay nagkaroon ng isang malaking problema. Asa. Ang ganda ng pangalan, Asa. Ang ganda yung asahan, isipin, Asa. Asahan. Ngayon, 2 Chronica, tingnan po natin. Ang 2 Chronica, chapter 14, verse 8 hanggang 13. Medyo mahaba-haba pa rin. Pero babasa pa rin tayo. 2 Chronica, chapter 14, verse 8 hanggang 13. Ang hukbo ni Asa ay binubuo ng mga magigiting na kawal. Ang 300,000 ay nasasandatahan ng kalasag at sibat ay buhat sa Juda. At ang 280,000 na may pana at baluti ay buhat naman sa Benjamin. Verse 9, dumating ang panahon na nilusob siya ni Sera na isang kusita. Ang hukbo nito ay umaabot hanggang 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Ang dami, 1,000,000 at 300 karwahe. Kasi nga po, nung panahon ng digmaan, kapag may karwahe ka, talagang mabigat ang inyong hukbo. Ayun, verse 10, pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa. At ang hanay na labanan ay ang lambak sa Serepeta. Verse 11, bago siya lumaban, nanalangin si Asa. Ito ang panalangin ni Asa. Ito po. Yahweh, wala kang katulad sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya't tulungan ninyo kami, O Yahweh, na aming Diyos, sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan, nakaharap kami,
Ngayon, sa ganitong karaming kaaway, O Yahweh, kayo ang aming Diyos, huwag ninyo hayaang matalo kayo ng tao. Verse 12, sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Hinabol sila ni Yahweh, naubos ang kanilang kalaban, ang kanilang mga kaaway, at marami pa silang nasamsam ng maraming bagay mula sa kanilang kalaban. Ngayon, alamin muna natin ang isang maiksing talambuhay ni Asa. Si Asa po ay isang hari. Si Asa po ang pumalit sa kanyang amang si Abyan na hari ng Juda. 10 taon naghari si Asa sa Juda. Sa panahon yon, naging tahimik po ang bansang Juda. At ang lahat ng ginawa ni Asa ay kinalugdan ng Diyos. Si Asa po ay isang tao matuwid. Subalit, dumating ang panahon na si Asa po ay nilusob ng napakaraming kaaway. Isang pangkat ni Sera, isang malaking problema. Para kay Asa, isa po itong malaking problema. Amen? Dahil siya ang hari ng Juda. Ngayon, ang hukbo ni Sera po ay umabot na 1,000,000 sundalo at 300 karwahe. Subalit si Asa po ay hindi natakot at hindi siya nawalan ng pag-asa. No? Kasi po, bago po lumusob si Asa, nanalangin muna siya sa kanyang Diyos na si Yahweh upang humingi ng tulong. Alam kasi ni Asa na wala siyang ibang aasahan na makakatulong sa kanya para siya magkatagumpay, kundi ang Diyos lamang. Yun po. At ang alam po ni Asa, walang imposible sa ating Diyos. Alam ni Asa yon. Na po, lahat ay kayang gawin para sa kanyang ikabubuti. Ngayon, ano po ang naging resulta sa ginawang panalangin ni Asa? Siya po ay tinugon ng Diyos. Amen? Tinulungan siya ng Diyos hanggang matalo nila ang kailang kaaway, hanggang sa sila ay makasamsam pa ng magandang bagay mula sa kailang kalaban. Sa totoo lang, aminin man natin o hindi, mayroon sa atin, kapag may malaking problema, anong ginagawa? Ano pong ginagawa? Nagbumukmuk. Amen? Reklamo. Andyan, naghihinagpis sa halip na manalangin. Sino puro ng ganoong may gali? Kapag may problema, hindi alam ang gagawin. Nagmukmuk. No? Mainitin ang ulo. Ganyan ang nangyayari. Amen? Ngayon, at kung minsan, kapag may malaking problema, sa iba, umaasa. Yung iba, umaasa kanino? Doon sa may turbante, di ba, no? Kilala niyo ba yon? Doon, umaasa ng may hiraman para magkaroon lamang. No? O bagay, wala naman ng problema kung mangutang eh. Nasa Biblia naman yan eh. Tungkol sa pangutang. Nasa Biblia po yan. No? Pero, bago po tayo umasa sa iba, na sa akala natin na sila ang makakatulong sa atin, sa Diyos muna tayo umasa. Amen? Sa Diyos tayo lumapit at manalangin upang siya ang mabili sa atin ng tamang tao na makakatulong sa atin. Hindi yung, basta na lamang tayo pupunta kayo, hindi pa yata na lang, ayan, kaya napapahiya tuloy kayo. Dahil hindi yun ang sinasabi siya ng Panginoon, lapitan mo yung tao, yun ang makakatulong sa iyo. Di ba? Kaya minsan, kapag tayo lumapit, basta lalapit tayo sa ibang tao, ano nangyari? Wala. Kahit mayroong pera, wala. Ang sabi siya, wala. Wala. Di ba? Ganun nangyari. Kaya kung tayo pinangangailangan, ang unang dapat natin lapitan ay ating Diyos. Amen? Manalangin tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng taong makakatulong sa aking problema. Doon sa makakatulong sa akin, para ako ay makapagbayad ng kuryente, lupa, ganun. Di ba? Sa Diyos muna tayo lumapit. Amen? Huwag po natin kalilimutan ng Diyos. Dahil siya nangako, ano man ang ating hingin, ipagkakalab niya sa atin yan. Napakalinaw po yan, di ba? Humingi kayo at kayo bibigyan. Kumato kayo at kayo pagbukusan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Alam natin pagdating sa tithes, di ba? Hindi natin malilimutan yan. Ito po, si Asa, sa kabila ng kanyang problema, hindi siya nawala ng pag-asa. No, dahil siya ay nasa kanyang puso ang espiritu ng pananalangin. At alam ni Asa na walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang Diyos lamang. Amen?
tayo, ano ang dapat natin gawin kapag tayo po ay dumaranas ng kawalan? Manalangin. Ano po? Dapat tayong gawin natin ay manalangin. Manalangin tayo na may pagpapakumbaba. At sabihin natin sa ating Diyos, ito ang dapat natin sabihin sa ating Diyos, o aking Diyos, alam kong walang anong bagay na mahirap sa iyo para ako ay tulungan, pagalingin, at paginhawahin. Tunay nga na walang pagod ay yung mga kamay upang iunat at gumawa ng himala sa aking buhay. Amen? Yun po ang dapat natin, tayo po ay laging nanalangin para hindi po tayo dumanas ng kawalan. Na po? Ngayon, ang pangatlo. Ang pangatlong prinsipyo po ng salitang wala ay ang pagbitin o ibinitin. Sa English, tinihan ko po itong ibig sabihin ito eh. Sa English, sabi niya, the act of suspending in hanging. Na po? Yan po ang aking nagtagpuan kay Google. Na po? Yung maghanap ako kay Google. Buti lang, marunong na ako maghanap ngayon ng Google. Dati, dictionary. Doon kay Kuya Webster Dictionary. Ngayon, kay Google na. Yan, tingnan po natin ang ginawa ng Diyos sa daigdig. Yan. Nakita po natin ito sa Job chapter 26, verse 6 hanggang 7. Sige po, buksan niyo po ang inyong dalang Bible sa Job. Ito natin makikita kung paano ginawa ng Diyos ang daigdig. Job chapter 36, verse 6-7. Ang daigdig ng mga patay, lantad sa mata ng Diyos. Sa paningin niya ay walang maikubling lubos. Verse 7. Ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay, ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kalawakan. Saan po ibinitin ng Diyos ang daigdig? Sa gitna ng... Nagkamali ako nabasa. Hindi po sa kalawakan. Ulitin ko, verse 7. Ang kalawakan sa hilaga ay kanyang iniligay, ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Yun. Sa gitna ng kawalan. Nakita po natin kung paano ibinitin ng Diyos ang daigdig. Ibinitin niya sa gitna ng kawalan. Dati, ang kalawakan po ay walang laman. Po? Subalit ng likain ng Diyos, ang kalawakan, ito po ay kanya ibinitin sa gitna ng kalawakan sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Yun. Ito ay nagpapatunay lamang na talagang walang imposible sa ating Diyos at walang mahirap sa ating Diyos. Lahat ng bagay ay kanyang gawin sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Yan ba? Ngayon, ang tanong, pwede po ba nating paniwalaan ang mga sinasabi ng Diyos sa atin? Sino po naniwala na pwede natin paniwalaan kung ano sinasabi ng Diyos sa atin? Amen. Ito, dapat po natin paniwalaan ang mga sinasabi ng Diyos sa atin. Kapag sinabi ng Diyos, giginhawa ang buhay mo, tiyak giginhawa ang buhay mo. Amen? Sino gusto kong guminhawa ang buhay? Tanungin niyo ang Panginoon, Lord, gusto ko guminhawa ang aking buhay, ha? Pag sinabi, sige, pag ginawahan ko ang buhay mo, sigurado. Sinabi ng Diyos yun, amen? Ngayon, kapag sinabi ng Diyos, magkakaroon ng bahay at lupa, magkakaroon ka, amen? Dahil sinabi ng Diyos yun. Amen? Ngayon, kung sinabi ng Diyos, gagaling ang sakit, gagaling ka. Amen? Yan po. Pagka sinabi ng Diyos, paniwalaan natin. Dahil nasa salita ng Diyos at sa kanyang pangako, nakasalalay ang ating pag-asa. Ngayon, kapag sinabi ng Diyos, tiyak gagawin niya ang kanyang sinabi. Kapag nangako ng Diyos, tiyak gagawin niya ang kanyang pangako. Nakita po natin doon. Ngayon, ano ang dapat natin gawin para hindi tayo mawalan? Ito po, ang dapat natin gawin para hindi tayo mawalan, kailangang magtiwala tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang pangako. Kapag tayo po ay nagtitiwala o naniniwala sa mga salita ng Diyos at sa kanyang pangako, hindi tayo mawawalan. Hindi tayo magkukulang. Hindi tayo mawalan, hindi mawalan lalagyan yung lalagyan ng ating pera. Ang ating lalagyan pera ay lagi malaman. Amen? Nakita po natin yan. Ngayon, hindi mawalan ng laman yung lalagyanan ng ating bigas. At kahit may krisis sa ating bansa, hindi mawalan ng pagkain ang ating hapagkainan. Totoo po ba yun? Diba? Kung tayo po ay naniwala sa salita ng Diyos at sa kanyang pangako, kahit may krisis, hindi
maulan ng pagkain ang ating hapagkainan at meron pa tayong pan-chowking. Amen? At meron pang pang-banding. Amen? O, mga golden legends. Meron ba kayo ngayon? Meron ba o wala? Meron. Meron. Mga golden legends, laging palaban yan eh. Laging meron yan, hindi nawawalan yan. Amen? Oh, yung pagka nagsabing wala, ay hindi ka bilang sa golden legend yun. Kasi alam ko sa mga golden legends, laging meron. Amen po ba? Hindi nawawalan. Kahit anong oras pwede pumunta ng Chowking. Basta nga orderin lamang, Chowpan. Tapos na, magasino lang yun. Oh, di ba? Oh, pastor, di ba? Chowking na. Ayan. Ito ang pang-apat na prinsipyo na salitang wala ay ang himala. Yun. Sino sa inyo ang naniniwalang mahimala? Kasi mayroong hindi naniniwala sa himala, no? Meron. Kasi Sinora Honor, walang himala. O, di ba? O, sabi, walang himala. Pero sa buhay ng Kristiyano, merong himala. Amen? Naniniwala po tayo dyan na merong himala. Ngayon, sino po ang gumagawa ng himala? Ang Diyos ang gumagawa ng himala. Walang taong makagawa ng himala, kundi ang Diyos lamang natin. Ayun, tingnan po natin ang ginawang himala ng Diyos sa buhay ni Maria. Kilala natin si Maria, na nanay ni Jesus. Si Maria ay isang dalaga, walang asawa. Pero makita po natin kung paano gumawa ng himala ang ating Diyos sa buhay ni Maria, kung bakit siya nagkaroon ng anak. Yun, buksan po natin Luke chapter 1. Luke chapter 1, verse 26 hanggang 38. Ang sabi dito, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galileo, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Ang sabi sa kanya, matuwa ka. Ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Verse 29, nagulmihan si Maria sa gayong pangusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yun. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Verse 31, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Verse 34, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Ano? Yun ang tanong ni Maria sa kanyang sarili. Paano mangyayari ito? Gayon ako ay dalaga. Sumagot ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatanda mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na lahat na siya'y baog. No? Alam na lahat na siya'y baog. Ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan. Baog na, matanda pa. No? Sipin po natin yun. Talaga walang himala sa ating Diyos. Ano? Ay, talaga nandun ang himala ng Diyos. Ano po? Baog na, matanda na, naglipa, nanganak pa. Ano po, ngayon, sabi nga dito, natatama ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na lahat na siya'y baog, ngunit nagli siya sa kabila ng katandaan. Ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Verse 37. Ito po ang napagad na sinabi ng anghel kay Maria. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Napakagad. Tanda po natin, ilagay po natin sa puso natin, sa ating isipan. Ang sabi rito, sa verse 7, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Yan po, ang malinaw sinasabi. Tanda po natin yan. Kung walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, sa mga kapatid, kanya rin gumawa ng himala sa ating buhay. Yan po ba? Kaya niyang gumawa ng himala sa atin. Kaya niyang gawing mabuti ang ating buhay. Kaya niyang gawing maging makulay ang ating buhay. Kaya niyang gawin sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan lang gawin ay maniwala sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Amen?
at naniwala tayo na ang Diyos ay Diyos ng himala. Sa totoo lang, mayaman po tayo sa pag-ibig ng Diyos na may kakayang gumawa ng himala sa ating buhay. So po, mayaman po tayo sa pag-ibig ng Diyos na may kakayang gumawa ng himala sa ating buhay. Ito po, ang pangwakas. Ang panglima. Ito po, ang panglimang prinsipyo ng salitang wala ay ang pag-ibig. Yan, pagdating sa pag-ibig at sa pakinggan po, pag-ibig. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Sino po sa inyo naniwala na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya ang unang umibig sa atin? Lahat po ba tayo naniwala na ang Diyos ay pag-ibig at siya ang unang umibig sa atin? Yun, makita po natin ang totoo lang ito sa 1 John chapter 4, verse 7, 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 10. Tignan po natin ang sinasabi dito sa 1 John. Verse 7 hanggang 10. Ito po, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Napakaganda na sinabi, no? Mga minamahal, mag-ibigan tayo. Ngayon, ang tanong, nagmamahalan po ba tayo? Totoo bang nagmamahalan tayo? Baka kung kailan lang kaharap, pagkatapos sa iba na. Diba? Kailangan, sabi nga dito, ang sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Kaya kailangan nasa ating puso ang pag-iibigan sa isa't isa. Wala tayong itinatangi. Amen? Wala itinatangi. Walang maliit, walang maliit, walang malaki, walang kalbo, walang ngipin. Lahat, pantay-pay tayo ay nag-iibigan. Ang sabi nito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Kanino po nagmula ang pag-ibig? Sa Diyos. Sa Diyos po nagmula ang pag-ibig. At ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 9, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Paano po ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Paano po ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Ito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay. Hindi lamang buhay dito pa, kundi maging doon sa buhay na walang hanggan. Yan po ba? Ngayon, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya ang unang umibig sa atin, sa mga tid, kayang-kaya niyang ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kayang-kaya niya pong ibigay sa atin. At kung ang Diyos po ang unang umibig sa atin, sa mga tid, walang anumang bagay sa sanglilika na maaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Naniwala po kayo doon? Na po? Yan. Tingnan po natin Romans chapter 8, verse 35. Babulaktaw tayo sa 37 hanggang 39. Ang sabi po ito, ni Apostol Pablo, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapaghihatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Verse 37, hindi. Lahat ng ito'y kaya nating mapagtagumpayan. Ano po ba? Kaya po ba natin mapagtagumpayan? O, kaya po yan. Bakit po? Sapagkat napapagtagumpayan natin sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino nagmamahal sa atin? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Verse 38, sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga may kapangyarihan, ang kataas-taasan, ang kalaliman, o alimang nilalang ay hindi ay makapaghiwalay sa atin. Pag-ibig, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ito sapagkat ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ni Kristo. Ngayon, malinaw po sa mga talatang ating nabasa na walang anumang bagay sa sanglilika na maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, subalit, mahalagang wag po nating kakalimutan na meron pong isang bagay na maaaring maglayo sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, no? Mayroong
isang bagay na maaaring maglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano ito? Ito po ay ang kasalanan. Kasalanan. Ang kasalanan po ay isang bagay na hindi nilikha ng Diyos. Kung tayo po ay patuloy na gagawa sa kasalanan, bagat alam po natin ito'y kasalanan at hindi natin pinagkisisiyan, ito pangiging dahilan para tayo po ay mapalayo sa ating Diyos. Na po, kasalanan. No. Kapag tayo po ay napalayo sa pag-ibig ng Diyos, walang pagpapalang darating sa ating buhay. Subalit kapag tayo po ay palaging nanatili sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo mawawalan sapagkat siya ang magbigay sa atin ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. Ayan po ba? Tingnan po natin ang sinasabi sa Philippians 4:19. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Philippians 4:19, alam na po natin ito. Ito may limit din natin mapakinggan sa tithes and offering. Philippians 4:19. At buhat sa kayamanan niya hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino po magbigay sa atin lahat ng ating pangangailangan? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, mayaman po ba ang ating Diyos, ang ating Panginoon? Mayaman. Kasi malinaw dito na sinasabi, at buhat sa kayamanan niya hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang pangako ito, sa Philippians 4:19, isa ito sa pinakadaki ng pangako ng Diyos na nakasulat sa Bible. Ano po? Anong pangako? Ano po ang pangako nakapaloob sa Philippians 4:19? Ang pangako nakapaloob sa Philippians 4:19, ibibigay ko ang lahat ng inyong maibigan. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng inyong maibigan. Sa mga kapatid, ang Diyos ang sasagot sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Siya po ang sasagot sa lahat ng ating pangangailangan. Kung ang Diyos po ang sasagot sa lahat ng ating pangangailangan, sa mga kapatid, siguradong hindi tayo mawawalan. Amen? Napakayaman ng ating Diyos. Ngayon, may pangangailangan ba kayo? May pangangailangan kayo? Taas sa kamay na may mga pangangailangan. Lahat tayo may pangangailangan. Amen? Wala po accepted dito. Gaya na sinabi ko, ang taong walang pangangailangan, yung pantay na ang paa. Wala na. Dedo na yun. No? Hindi na mga kailangan. Mayayaman nga. Kahit pit-pit kung mga kailangan eh. Di ba? Tayo pa kaya, pangkaniwang pan lang. Pero mayaman ang Diyos natin. Amen? Mga pa tayo yung nangangailangan, pero meron Diyos na tumutugon sa ating pangangailangan. Amen? Ngayon, sabi ko nga, kung sino sa inyo nangangailangan, ang dapat natin gawin kapag tayo po yung nangangailangan, kaya tayo dapat lumapit? Kay pastor? Kay bishop? Kay pastora? Kay Sister Lenny? Sino pa? Kay Ate Mel? Sino pa yung may mga laman ng bulsa dyan? Doon po ba tayo lalapit? Hindi. Ayun, tatatawa si Nanay Linda. Baka gusto niyo lapitan si Nanay Linda. Wag mo na kayo lapit si Nanay Linda. Sino ang dapat natin unahin lapitan? Ang ating Diyos. Amen? Siya muna ang dapat nating lapitan, hindi ang ibang tao. Para tayo ay kanyang tulungan sa lahat ng ating pangangailangan. Conclusion, ito po. Sa pagtatapos, mahalaga malaman po natin na ang Diyos ay kumpleto sa lahat ng ating pangangailangan. Ayan po ba? Kaya kayang ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan kung tayo po ay lubos na maniniwala at magtitiwala sa ating Diyos na buhay at sa kanyang pangako. Amen? Kapag tayo po ay lubos na nagtitiwala sa ating Diyos at sa kanyang mga pangako, tiyak, hindi tayo mawalan. Hindi mawalan pagkain ang ating hapagkainan, hindi mawalan ng laman ang nalagyan ng ating bigas, hindi mawalan ng laman ang nalagyan ng ating pera, hindi mawalan ng laman, mawalan ng pambayad sa tubig, kuryente at pangmatrikula. Amen? Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang lahat ay magsusupply sa atin. Ngayon, tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggan, walang katapusan. Amen ba? God bless you po sa inyo lahat.